Sa layunin na madagdagan pa ang mapagkukunan ng supply ng enerhiya sa bansa, isinusulong po ng isang grupo na buhayin muli ang paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero kasabay nito, ang pangamba ng publiko kung ligtas nga ba itong gamitin. Si Rod Lagusad sa detalye. Kapag usaping nuclear power, kasama sa sumasagi sa isip ang isyu ng kaligtasan mula dito. Kasunod na rin na nangyari sa nuclear power plant sa Chernobyl sa Ukraine at Fukushima sa Japan. Kaya kasabay ng pagtutulak na gamitin na ang Bataan Nuclear Power Plant, binigyang diin ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Coangco, ang chairperson ng House Committee on Nuclear Energy, na ligtas na gamitin ito. Ito'y kahit matagal nang wala nang nagawa ang pasilidad. Ang kakapal ng bakal nito, yung sasakyan nga at saka aeroplano, 1 milimetro lang ang kapal ng bakal, metal. Ito, we're talking of 300 millimeter stick. So, tsaka nakita nyo naman yung kondisyon sa loob. Talaga kasi protected, nasa loob ng containment. Tsaka stainless steel lahat, copper, high alloy metals that are corrosion resistant. Git ni Coangco, may tuturing na bago pa ang nuclear power plant. Kasama ni Representative Coangco ang grupong Alpas Pinas, isang non-stock at non-profit organization na nagsusulong sa paggamit ng nuclear power. Sa Estados Unidos po, may mga nuclear power plants po na mas luma pa kaysa sa PNPP at ngayon po ay binuksan nila. Ito po yung Watts Bar 2 at ang Palisades. So hindi po siya luma in the conventional sense of the word. In the nuclear world, nuclear power plant na hindi ho pa binubuksan at pinapatakbo, yan po ay bago. Kasama sila na bigyan ng pagkakataon ng PTB na makita at makaikot sa iba't ibang bahagi ng Bataan Nuclear Power Plant. Makikita dito na nananatiling intact ang pasilidad ng planta. Ang bahaging ito ay ang control room na nasa likod para gumana ang Bataan Nuclear Power Plant, pero kailanman hindi nagamit ito sa operasyon ng planta. At kapansin-pansin dito ang teknolohiyang ginamit ng simulang buuin ito ng 1970s. At kahit matagal nang nakatenga, patuloy pa rin ang maintenance para dito. Paliwanag ni Coangco, bagamat analog technology pa ang BNPP, ay nasa maayos pa na kalagayan nito. Kasi pag pinalitan nyo po ang analog, kailangan i-recertify yung planta. So, bilyong-bilyong dolyares yon. May industriya pong gumagawa ng lahat ng pyesa ng analog na brand new. Kaya wala pong lumang matitira dyan, kahit analog pa rin. Merong bago pong mabibili. Pasado na sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magkaroon ng hiwalay na regulatory agency na tututok sa nuclear power sa bansa. Sa kasalukuyan kasi ang mandatong ito ay bahagi ng Philippine Nuclear Research Institute ng Department of Science and Technology. Ayon sa mambabatas, hindi pwedeng nasa iisang agency ang promotion at regulation dahil sa conflict of interest. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.